Every single day, across Asia, 17,000 people die for something that is 90% preventable. And that is 6 million in 1 year. Akala nila hindi mangyayari sa kanila. And if you are an Asian, you are at a higher risk. So join me in this health journey. Dr. J, your internist and cardiologist. Let's talk about the thing that is killing the Asians more than anything else. Let me give you some data. 40 to 50% of death across Asia came from cardiovascular disease. Ibig sabihin, galing sa puso. Hindi siya aksidente, hindi siya cancer, kundi sakit sa puso. At 1 out of 3 Asians ay may mataas na blood pressure na hindi nila alam. So that's 1.5 billion population na parang walking time bomb kasi matataas ang blood pressure. At hindi lang yon, but wait, there's more. Ang average age sa Pilipinas ng heart attack ngayon, pabata na ng pabata, 52 years old. Kung sa Amerika, 60 to 65 years old ang heart attack. Sa Pilipinas, 52 years old at sa iba pang Asian countries. So pabata ng pabata ang may atake sa puso. So why Asians? Doc, tinatakot mo naman kami. So, let me introduce you to Asian cardiovascular paradox. Number 1, metabolic disadvantage. So, ibig sabihin nun, kahit payat ka, pwede ka pa rin mag-develop ng cardiovascular disease. Diba? Sabi natin, payat naman yan. So, most likely, hindi yan magkakasakit, hindi yan magka-high blood, hindi yan magkaka-heart attack. Pero kahit payat, nagkakaroon pa rin ng sakit sa puso. Compared sa matataas na BMI o mga heavyweight nating mga counterparts sa Western population. Second, yung tinatawag nating koneksyon ng salt, rice, and soy sauce. Sa madaling salita, maalat ang pagkain ng mga Asians compared sa Europe at sa Amerika. So, ang average consumption natin ng alat, umaabot ng 15 to 20 grams per day. Sa Amerika, at ang recommendation ng American Heart Association, 5 grams lang. Pero tayo, 15 to 20 grams. That is more than 300% increase. So, maalat tayong kumain. May bagoong, merong toyo, may patis, kung ano-anong sausawan na mataas ang level ng salt. Next, yung tinatawag nating health culture. 70% ayaw magpa-check up. Kapag Pinoy nagkasakit, ay malayo yan sa bituka. Tulog mo lang yan. Sa Chinese naman, pag may sakit, drink hot water. Di ba? Sa Indian, turmeric, you take turmeric. Sa Korean, kain ka kimchi. Gagaling ka, kain kang kimchi. So, binabaliwala ang sakit. And lastly, Asian paradox, mas mababa ang cholesterol ng Asian by 20 to 30%, pero mas marami ang may sakit sa puso. So, hindi natin kayang pantayan yung cholesterol ng iba, pero hindi ganun kataas ang cholesterol natin, nagde-develop na ng cardiovascular disease. At may kwento ako sa inyo. Mayroon akong isang patient na we call him Rico. So for 4 days, nagkakaroon siya ng on and off chest pain. So sinabi niya sa wife niya. Sabi naman ng wife niya, okay lang yan. Baka nasobrahan ka lang sa trabaho. So magpahinga ka lang, you take some rest. So binigyan lang siya ng mga ginger tea, turmeric tea. Then eventually, nag-collapse in front, kung sa mall. Kasama niya yung daughter niya, nag-collapse. Luckily, malapit lang yung hospital. Nasugod agad siya.
And it turned out, nagkaroon siya ng heart attack. An emergency procedure was done. Mabilis din sila mag-decide. Pumayag sila na mag-undergo ng angiogram and coronary angioplasty. And presto, nakasurvive si Rico. So, yung storya ni Rico ay hindi lang storya niya, hindi lang story ng Pilipino, kundi storya kung whether ikaw ba ay galing Vietnam, galing Korea, galing Japan, galing China, galing Malaysia, pare-parehas ng storya yan. Sakit ng dibdib, nag-collapse, heart attack, buti na lang, may remedyo at nakasurvive si Rico. But wait, huwag naman malungkot kasi sabi ko nga kanina, 90% preventable, maiiwasan. So ano yung mga kailangan nyong gawin? Siyempre, alam naman natin na ang pagkain natin ay generally healthy. Maraming gulay, maraming farm sa Asian countries. So maraming source ng masustansyang pagkain. Pero, iniiwasan lang natin. So ang number one natin gagawin is, ang una, know your numbers. Dapat alam ninyo kung ikaw ay overweight. Ang BMI natin is 23, yan ang normal pababa. Kung overweight ka, obese, dapat malaman mo, magtimbang, kunin ang height at weight. Alam mo rin kung ilan ang cholesterol mo, ang blood sugar, at ano ba ang blood pressure mo. Second, 30 minutes of walking a day. So 150 to 200 minutes in 1 week na total. Mas maganda yan. So kahit ano pa yung activity na yan, naglalakad ka, nag-slow jog ka, kung any tai chi yan, kung ginagawa mo ba yon. So yoga, so pwede yan. Basta 150 to 200 minutes per week. And ikat ang maalat sa pagkain. Pag kinat mo yung alat by 50%, malaki ang chance bababa ang blood pressure, mas less ang complication. So, tanggalin na yung mga patis na may sili, yung bagoong na may sili, yung bagoong isda ba yan o bagoong alamang. So, wala muna, itabi muna, ibigay sa kapitbahay. Naku, baka mag-high blood yung kapitbahay mo. So, and next, konsulta sa doktor po ninyo. So, kung may malapit pong clinic, may malapit na hospital, so puntahan yung paborito ninyong doktor at magpakonsulta. So, in that way, mape-prevent po natin. Sabi nga natin, 90% preventable. So, huwag matakot, may solusyon. So, I hope marami kayong natutunan sa ating topic. But wait, there's more. May assignment kayo kay Dr. J. So, number one assignment ninyo is, in the next 48 hours, pumunta sa clinic, or kung sino man yung kakilala ninyo na marunong mag-blood pressure, pakikuha ang BP at isulat, and pakilagay po sa comment section kung ano yung blood pressure ninyo at kung taga saan kayo. Whether you're from the Philippines or any other Asian countries, pakisulat or kung anong probinsya sa Pilipinas. Second na assignment ninyo, pakishare yung ating video to your loved ones. Sa tatay mo na high blood, sa kapatid mo na laging sumasakit ang dibdib, at kung may lahi kayong diabetes o sa tito mo na naninigarilyo. So, pakisend yung video. And third is walk for 30 minutes today. Kung hindi nyo kaya ngayon, simulan nyo bukas. Maglakad ng 30 minutes at gawin niyo ito araw-araw. This will lower the blood pressure. This will lower the cardiovascular disease. So, ang next topic natin, pag-uusapan, I reviewed 1,000 files ng patient. And, alam nyo ba, na-shock ako sa findings. So, abangan yan sa day 3 ng ating 365 Journey Towards Health in 2026. Again, kung may tanong medical o may nararamdaman, what to do? Dr. J